At makikita ang dalawang kamay na nakatali, at makikita ang batang Gian na nakabitin sa isang puno at maraming pasa ang katawan. Ang kanyang mukha ay bagbog sarado at tila namamaga ang kanyang kaliwang mata. Sinubukan niyang tumingin sa kanyang harapan at sa kanyang gilid. Nakita niya ang iba pang bata na nakabitin sa puno kagaya niya. Isang batang babae ang tahimik na nakatingin sa kanya na may seryosong ekspresyon. At pagkatapos ay tinawag siya ng batang babae bilang ang number 7, at sinabi sa kanya ng batang babae na sumuko na siya dahil sa ganitong kalagayan nila ay sigurado na mamamatay siya. Kaya sinabi ng batang Gian na konti pa, dahil kaya niya pa naman humawak. Kaya pag-aalalang sinabi ng batang babae sa ating bida, natatakot ako na baka itapon kanila. Pagsasanay lang naman ito, kaya sinabi ni Gian sa kanya na kapag hindi siya humawak ay sigurado na ikaw ang susunod. At malakas na sinabi ng batang babae na kapag ipinagpatuloy niya pa yan, ay baka masira ang iyong katawan ng ganyan. Kaya malungkot na sinabi ng batang babae na kapag wala na siyang pakinabang sa kanila at biglang sumagot ang batang Gian at sinabi niyang itatapon sila, kaya hiniling niya na sana ay hindi iyon mangyari sa kanila. Pagkatapos ay unti-unting pinipikit ni Gian ang kanyang mata at tinawag niya ang babae bilang ang number 13 at sinabi niyang gusto niyang magpahinga. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay paulit-ulit siyang tinatawag ng batang babae sa kanyang pangalan bilang ang number 7. Pagkatapos ay biglang nagising si Gian mula sa kanyang panaginip, at siya ay pinagpapawisan ng matindi dahil sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang ulo at napabuntong hininga nang maalala ang batang babae sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay bigla siyang bumangon, habang siya ay pinagpapawisan at tila natutulala, kaya tinanong siya ng kanyang ina, kung okay lang ba siya. At makikita ang kanyang ina na nag-aalala sa kanyang anak. Pagkatapos ay gulat na gulat si Gian nang makita ang kanyang ina na nasa kanyang tabi, at iniabot ng kanyang ina ang kanyang kamay patungo kay Gian at sinabi niya na magiging okay din ang lahat. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang anak at sinabi niya kay Gian na kalimutan ang lahat ng masasamang panaginip. Tila si Gian ay gulat na gulat sa biglaang pagyakap sa kanya ng kanyang ina. Ngunit kaagad niya itong naunawaan na lubos na nag-aalala sa kanya ang kanyang ina. At sinabi ng kanyang ina na simula ngayon ay ang mga masasayang alaala na lang ang kanyang maaalala. At dagdag pa ng kanyang ina na gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. At biglang nanlaki ang kanyang mata nang maalala niya na meron pa silang mahalagang pupuntahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya dali-dali siyang bumangon na ikinabiglan ng kanyang ina. Kaya tumingin sa kanya ang kanyang ina nang may pagtataka. At makikita si Gian na malungkot at tila malalim ang kanyang iniisip. Kaya tumayo siya at sinabi sa kanyang ina na huwag siyang mag-alala. Dahil sisiguraduhin niyang tatapusin niya ang misyon at babalik sila sa kanilang bayan ng may kaluwalhatian. Kaya napangiti sa kanya ang kanyang ina nang makita ang kanyang anak na puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. At bago siya umalis ay sinabi ng kanyang ina sa kanya, na hindi naman ito minamadali, kaya dahan-dahan lang, at huwag mong pilitin ang iyong sarili ng sobra. Kaya tinanong niya ang kanyang anak kung naiintindihan ba niya ang kanyang sinabi. Kaya tumingin si Gian pababa at hinawakan ang kanyang dibdib at sinabi niya sa kanyang ina na naiintindihan niya ang lahat. At sa isip niya parabang tinutusok ang kanyang dibdib. At pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Incheon Airport, kung saan ngayong araw gaganapin ang Asia International Math Competition, na gaganapin sa Jeju Island. At makikita ang dalawang kaibigan ni Gian na nasa airport at masayang tinawag at kinakawayan si Gian ng kanyang mga kaibigan na kaka-rating pa lang ng airport. Nang makita na kumakaway sa kanya ang kanyang mga kaibigan ay kumaway din siya pabalik sa kanila. Hindi na siya makapaghintay sa gaganaping Asia International Math Competition na gaganapin sa Jeju Island. Kasama ang kanyang dalawang kaibigan bilang mga kinatawan ng kanilang paaralan. At hindi lang sila ang pupunta, kasama din nila ang ibang magagaling na estudyante mula sa kanilang paaralan. Napansin niya si Han Yuju ang anak ng kasalukuyang presidente ng South Korea. Nakasama nila sa competition. Habang abala ang kanyang mga kaibigan na masayang nag-uusap, si Gian ay tahimik lang na nakatitig kay Han Yuju. Sa isip niya ito na ang kanyang pagkakataon. Sa kabutihang palad, naging magkakilala sila pagkatapos ng huling insidente na nangyari sa birthday party ni Ara.
Napansin siya ng dalaga kaya kaagad itong tumingin sa kanya. At lumapit ito at sinabi niya kay Gian na masaya siyang makitang muli. At tinatanong ng dalaga kung nasa maayos lang ba siya. At nakangiting sinabi ni Gian sa kanilang senior na ayos lang siya. At dagdag pa na sinabi ng kanilang senior kay Gian, kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan, poprotektahan mo rin ako, tama ba? At masaya niya itong tinawag na Black Knight. Kaya biglang napatawa si Gian sabay kamot sa kanyang ulo, habang ang kanyang mga kaibigan ay tila naguguluhan sa sinabi ng kanilang senior. At sinabi ng kanilang senior na lahat sila ay hindi dapat kabahan, dahil tayo ang kinatawan ng South Korea, kaya gawin natin ito ng mabuti. Pagkatapos ay sumigaw sila ng malakas at sumang-ayon sa sinabi ng kanilang senior. Pagkatapos ay napansin ni Gian ang mga bodyguard na nagkalat sa paligid. Hindi lang isa o dalawa, at 5 o 6, kundi mga nasa 10 bodyguard ang nagkalat sa paligid. Kaya tumingin siya sa isang bodyguard. Naisip niya na ang mga ito ay mga bodyguard ni Han Yuju. Pagkatapos ay napansin siya ng bodyguard, kaya tinitigan siya nito. Kaya kaagad na inilihis ni Gian ang kanyang tingin para hindi siya mapansin ng bodyguard. At tumingin siya kay Han Yuju, tulad ng inaasahan niya sa isa sa kanyang mga top priority. Mukhang hindi naman siya nasa panganib. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Jeju Island, makikita ang isang napakalaking gusali. Sa gilid ng gusali makikita ang venue kung saan gaganapin ang Asia International Math Competition. Makikita na dumating na ang grupo ng ating bida sa lugar kung saan gaganapin ang competition. Sinabi ng kanilang guro na sa ngayon ay kailangan muna nilang magpahinga sa kanilang mga kwarto. Dahil bukas magsisimula ang kompetisyon at tatagal ng 2 araw. At dagdag pa na sinabi ng guro, na ang huling araw ay para sa pamamasyal. Alam nyo, tama, kung mananalo kayo dito, makakakuha kayo ng malaking advantage para sa pagpasok sa kolehiyo. Kaya ang lahat ay maghanda ng husto. Biglang kuminang ang ngiti ng isang guro nang marinig niya na meron silang 1 araw para mamasyal sa buong lugar sa Jeju Island. Biglang nagsigawan ang lahat ng estudyante nila ang marinig ang sinabi ng kanilang guro at agad nila itong sinang-ayunan. At makikita si Gian na punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili sa isip niya, upang makamit ang misyon ng pagpasok sa isang prestihiyosong unibersidad, kailangan niyang manalo. At bigla siyang tinanong ni Yuna, kung bakit ang sigla niya simula pa kanina. Kaya walang pagdadalawang isip na sinabi ni Gian sa kanyang kaibigan na syempre para manalo, kaya sinabi ni Yuna sa kanya, kahit para sa'yo, magiging mahirap ito. Dahil makikipagkumpetensya kalaban sa mga 2nd at 3rd year seniors. Kaya tinanong ni Yuna si Gian kung talaga bang sigurado siya at kumpiyansa siyang mananalo sa kanila. Si Gian ay ngumiti na punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Dahil para sa kanya ang math ay napakadali. At bigla niyang naalala ang kanyang nakaraan kung saan binigyan sila ng pagsusulit sa kanilang pagsasanay. Kung saan walang kahirap-hirap lang niyang tinapos ang lahat ng advanced na tanong sa matematika. At sinabi sa kanya ng bantay na siya ay nakapasa. Ngunit bigla siyang napatingin sa kanyang gilid nang marinig niya ang sigaw ng ibang bata. Na hindi nakapasa, kung saan pinapahirapan ito ng mga bantay. At makikita na halos iilan lang ang nakapasa sa kanila. Kasama sa nakapasa ang ating batang Gian at ang kaibigan niyang babae na tinatawag na number 13. Bigla siyang napahawak sa kanyang mukha nang maisip niya na maaaring dahil sa panaginip. Ang mga lumang alaala ay patuloy na bumabalik. Pagkatapos ay bigla silang nagulat nang may biglang huminto na isang bus sa kanilang likuran, na mayroong nakalagay na watawat ng China. At biglang bumukas ang pinto ng bus at lumabas ang mga pambato ng China na lalaban sa competition. Kaya biglang napatingin ang magkakaibigan sa mga bagong dumating na grupo. At napansin ni Gian na tila may isa pang grupo na paparating, kaya kaagad siyang lumingon para tingnan ito. At nakita niya ang isang bus na huminto sa di kalayuan na meron nakalagay na watawat ng Japan. At biglang bumukas ang pinto ng bus. At lumabas ang mga pambato ng Japan na pinangungunahan ng isang lalaking nakasalamin at 2 babae na may kakaibang kulay ang buhok. Biglang nanlaki ang mata ni Gian nang makita ang pamilyar na babaeng may kulay pula ang buhok. Ngunit hindi siya nito napansin kaya tuloy-tuloy lang na naglakad ang babae. Samantala si Gian ay natutulala pa din dahil sa kanyang nakita,
kaya tinawag siya ng kanyang mga kaibigan na umalis na sila na kaagad naman sinang-ayunan ni Jian. At habang papasok si Han Yuju papunta sa kanilang kwarto upang makapagpahinga, mahigpit siyang binabantayan ng kanyang mga bodyguard sa bawat sulok ng lugar. Pagkatapos ay may biglang humawak na kamay sa balikat ng bodyguard. At makikita ang matandang secret agent na nagmula sa National Intelligence Service na seryosong nakatitig sa bodyguard habang nakahawak sa kanyang balikat. Kaya tumingin sa kanya ang bodyguard. Sinabi ng agent na ang kanyang nakuhang tip ay may napakataas na posibilidad. Kaya biglang naging seryoso ang mukha ng bodyguard. At dagdag pa na sinabi ng agent na ang mga nasa itaas ay pinupuntirya ang kanilang young lady. Kaya tumingin ang bodyguard sa binibini ng may pag-aalala, at sinabi ng agent na sa bodyguard na marami na akong naririnig tungkol sayo. Sabi nila na masyado kang talented para manatili sa pagiging bodyguard. At habang dahan daw ang naglalakad ang bodyguard, sinabi niya sa agent na isang karangalan para sa kanya ang makausap ang isang magaling na agent na kagaya niya. Kaya habang siya ay papalayo, sinabi ng agent, kung naisipan mo na bang lumipat sa aming panig. Dahil sa mga araw na ito, wala talagang maraming mabubuting tao na maaari nating ipadala sa larangan. Kaya sinabi ng bodyguard na kung kailangan ako ng Korea, tawagan lang ako anytime. Kaya nakangiting sinabi ng agent na gusto ko ang pagkatao mo. Kapag natapos na ang trabahong ito, magkita tayo upang makapag-usap ng maayos. At biglang yumuko ang bodyguard at sinabing naiintindihan niya. At pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga kasamahan na sina Z4, 8 at 6 kung saan pinapasuri niya sa kanila ang rooftop at ang emergency na hagdan. At si Z3, 5, 7 at 9 ay pinapasuri sa kanila ang lahat ng pasukan at ipinapa-verify ang lahat ng papasok at palabas. At si Z10 ay tinawag niya upang samahan siyang i-check ang elevator at ang 22 na palapag. At si Z2 ay inutusan niya na i-check palagi ang room ng kanilang young lady. At makikita ang agent na tahimik lang na pinagmamasdan ang ginagawa ng bodyguard. At sa isip niya, gaya ng inaasahan niya mula kay Sergeant Kim Hyuk. Kaya gusto niya talaga ang lalaking yun. Ngunit hindi rin mawala sa kanya, na parang may masama siyang pakiramdam tungkol dito. Kahit na ang V1 security team ay na-assign na, hindi ko matitinag ang pagkabalisa na ito. Pagkatapos lumipat ang eksena at makikita si Jian at Dongwo na pumasok na sa kanilang kwarto. At biglang sinabi ni Dongwo kay Jian na kung hindi siya komportable, ay maaari niya itong ikuha ng hiwalay na silid. Kaya biglang nagtaka si Jian sa kanyang sinabi. Kaya sinabi ni Dongwo na ang ibig niyang sabihin ay kung sakaling hindi siya komportable na kasama siya sa isang kwarto. Kaya tumingin sa kanya si Jian nang may pagtataka. Kaya nakangiting sinabi ni Jian sa kanya, ano ang hindi komportable sa pagitan ng magkaibigan. Ngunit ang kama sa tabi ng bintana ay akin. Nang makita niyang okay lang kay Jian na makasama siya sa isang silid ay agad itong ngumiti at sinabi niyang sige na iintindihan ko. Pagkatapos ay makikita si Dongwo na agad na umupo sa kanyang kama upang magpahinga, habang si Jian ay abalang nakatitig sa labas ng bintana. Habang siya ay nakatitig sa isang napakagandang beach sa baba, sa isip niya na ang South Korea ay iba sa kanyang inaasahan. Maliban sa Seoul, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga kapitalista, sinabi sa akin na ang natitirang bahagi ay isang mahirap at magulong lugar. Kaya bigla siyang nalungkot, habang nakatingin sa ibaba. Ngunit bigla niyang naisip paano siya nagkaroon ng ganoong mga masamang iniisip. Kaya agad niyang hinawakan ang kanyang mukha at sa isip niya, hindi niya dapat pinagdududahan ang kanyang tinubuang bayan. Pagkatapos ay bigla niyang narinig ang sinabi ni Dongwo at tinatanong siya kung first time ba niyang makapunta sa Jeju Island. Kaya agad siyang lumingon patungo kay Dongwo. Kaya inalok siya ni Dongwo na pwede niya siya samahan na lumibot sa lugar sa kanilang huling araw sa Jeju Island. At dagdag pa niyang sinabi na maraming magagandang lugar dito. At marami ring magagandang restaurant. Kaya tinanong siya ni Jian kung madalas ba siyang pumunta dito. At sinabi ni Dongwo sa kanya na syempre, malamang na hindi mo alam dahil nakatira ka sa ibang bansa. Ang mga tao ay lumilipad galing Seoul papuntang Jeju para magsaya sa lahat ng oras. Ito ay tumatagal lamang ng 1 oras sa pamamagitan ng pagsakay sa eroplano. Kaya sinabi sa kanya ni Jian na talaga ba?
Pagkatapos ay biglang tinanong ni Dongwoo si Jian kung hindi ba sila magkasundo ni Jin Sok nitong mga nagdaang araw. At biglang nagulat si Jian sa tanong ni Dongwoo sa kanya. Kaya sinabi ni Dongwoo sa kanya, dahil napansin niya na parang hindi sila masyadong nag-uusap kamakailan. Kaya napabuntong hininga si Jian sa isip niya, kahit ang ganitong kagandang mukha ay napaka-delinquente talaga. Kaya tinawag niya si Dongwoo. Kaya tumingin sa kanya si Dongwoo nang may seryosong ekspresyon. At sinabi sa kanya ni Jian, na narinig niya na ang mga magulang ni Jin Sok at Dongwoo ay ang may pinakamataas na ranggo dito. Si Dongwoo ay tahimik lang na nakikinig sa mga sinasabi ni Jian. Kaya bigla siyang tinanong ni Jian kung ang posisyon ba ng kanyang mga magulang ay mahalaga. Si Dongwoo ay biglang natahimik at biglang tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Kaya tinanong siya ulit ni Jian kung nakasama niya na bang lumabas ang mga kaibigan ni Yuna. Si Dongwoo ay tila nalilito, hindi maintindihan kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa kanya. Kaya ipinaliwanag ni Jian sa kanya at sinabi niyang kumain sila ng tteokbokki kasama ang mga kaibigan ni Yuna, at sobrang sarap talaga ng pagkain. Kaya niyaya niya si Dongwoo na sumama sa kanilang kumain kasama ang mga kaibigan ni Yuna. At agad na sumang-ayon si Dongwoo sa alok sa kanya ni Jian. At biglang itinaas ni Jian ang kanyang mga daliri at kanyang ipinagmamalaki kay Dongwoo si Yuna, dahil si Yuna ay isa ring magaling sa matematika. Kaya nakangiti niyang sinabi kay Dongwoo na di ba sabi mo na ang math ang pinakamahirap na subject para sa'yo, ngunit sumali ka parent sa competition. Kaya biglang napatawa si Dongwoo at sinabi niya na sinwerte lang siya. Pagkatapos ay biglang tumalon si Jian patungo sa kama ni Dongwoo, na ikinabigla ni Dongwoo. Pagkatapos ay biglang nagbiruan ang dalawa at sinasakal ni Jian si Dongwoo at paulit-ulit niyang sinasabi kay Dongwoo na sumuko na siya. At habang sinasakal niya si Dongwoo, sinabi niya na gamitin nila ang pagkakataong ito para mapalapit kay Yuna. At sa huling araw, ay sabay-sabay silang maglibot. Kaya tinanong niya si Dongwoo kung ano sa tingin niya. Makikita si Dongwoo na tila nahihirapan sa ginagawa sa kanya ni Jian. Ngunit pinilit niyang magsalita at sinabi niyang, okay na iintindihan niya. Kaya biglang natuwa si Jian nang marinig ang sinabi ni Dongwoo. Ngunit biglang bumagsak ang mga kamay ni Dongwoo, kaya biglang nanlaki ang mata ni Jian dahil sa gulat, tila napalakas yata ang kanyang pagsakal sa kanyang kaibigan. Kaya kaagad niyang binitawan ang kaibigan at bumangon upang tingnan ang kalagayan ni Dongwoo. Kaya sumigaw ng malakas si Jian at sinabi niya sa kanyang kaibigan na imulat ang kanyang mata at gumising na siya. Pagkalipas lang ng ilang oras ay makikita si Jian kasama ang kanyang mga kaibigan na nag-uusap. At biglang nagsalita si Dongwoo at sinabi niya na hindi niya maalala kung kailan siya nakatulog. At biglang sinabi ni Yuna sa kanya na mukhang pagod ka lang yata. Na agad na sinang-ayunan ni Jian ang sinabi ni Yuna. Sinabi ni Yuna na ang second at third year seniors ay parang hindi darating. Kaya sinabi ni Dongwoo na dahil nakikipagkumpetensya sila sa isa't isa, malamang na hindi nila gusto ang paggawa ng magkasanib na mga sesyon ng pag-aaral tulad natin. At biglang sinabi ni Yuna sa kanila na parang sidekick lang ang role niya dito, kaya tinanong niya si Jian kung bakit niya siya tinawag. At biglang natahimik si Jian ng ilang segundo. Pagkatapos sinabi niya kay Yuna para hindi ka maging sidekick. Tingnan mo ito, at biglang may inilabas si Jian na napakaraming mga papel at inilapag niya ito sa mesa. Na ikinamangha ni Yuna habang si Dongwoo ay tila nalilito. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng tig-iisang pad ng papel. Na agad naman nilang binasa ang mga nakasulat. Kaya tinatanong ni Yuna kung ano ang mga ito. At sinabi ni Dongwoo na mukhang ito ang mga inaasahang tanong na lalabas. Kaya ipinaliwanag ni Jian sa kanila na ito ang mga International Math Olympiad problems na ginamit sa nakalipas na 5 taon. Kaya biglang nagulat ang dalawa sa sinabi ni Jian. Kaya sinabi ni Yuna kay Jian na ang mga tanong sa libro ay ipinagbabawal na malik sa labas. Ngunit seryoso mo bang pinagsama-sama ang lahat ng ito? Mula sa paghahanap sa mga dayuhang server. Kaya biglang ngumiti si Jian nang maalala kung paano niya nakuha ang mga iyon. Makikita ang kanyang ama na tahimik na nakaupo at tinatanong siya nito kung gusto niya bang manalo sa competition. Tama ba? Kaya nakangiting sinabi ng kanyang ama na kung ganoon, maaari kong nakawin ang mga problema sa pagsubok ngayong taon para sa iyo. Ngunit sinabi ni Jian na hindi na iyon kailangan. Kaya tinanong siya ng kanyang ama at kung bakit hindi. Di ba ang misyon mo ay manalo?
Kaya sinabi ni Jian sa kanyang ama, na kaya niyang manalo gamit ang kanyang sariling kakayahan. Kaya biglang napangiti ang kanyang ama at sinabi sa kanya na talaga ba? Kaya biglang tumalikod ang kanyang ama at humarap sa kanyang computer at sinabi na bibigyan niya siya ng kaunting tulong. At mabilis niyang pinipindot ang kanyang keyboard, sa isip niya una. Kilalanin ang test setter. Si Jian ay wala nang magawa kundi pagbigyan ang kanyang ama sa kanyang gusto. Pangalawa, suriin ang kanilang mga ugali sa pagtatakda ng problema. Pangatlo, ipunan ang lahat ng magkatulad na problema. Kaya habang ginagawa niya ito, makikita sa kanyang ama na sobrang saya sa kanyang ginagawa. Habang si Jian ay napatulala na lang habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang ama. Pagkatapos bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan napapangiti na lang ang ating bida sa ginawang tulong ng kanyang ama. Pagkatapos ay may bigla siyang naramdaman na tila may lumapit sa kanya, at bigla itong nagsalita ng kakaibang lengguwahe at sinasabi sa kanya ng babae na paumanhin. Kaya biglang nanlaki ang mata ni Jian nang mapagtanto kung sino ang nagsalita, kaya kaagad niya itong tiningnan upang makumpirma kung sino ang nagsalita. Nakita niya sa kanyang harapan ang babaeng palagi niyang nakikita mula sa kanyang alaala mula sa nakaraan. Ito ay ang kanyang kaibigan na si number 13. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.